Maganda. Mahigit 20 taon ka nang inaalagaan ng pamilya Yi. Mahigit 20 taon mo nang inaagaw ang pagkakakilanlan ni Wanner. Hindi ka man lang nagpapasalamat, sinasaktan mo pa ang tunay na Diyosa ng pamilya. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Diyosa ng pamilya kung wala ako. Saan kayo kukuha ng ganito karaming pera? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin, mahal? Ma, pa, tingnan ninyo siya. Sige na, sige na. Ayos lang, ayos lang. Nasa daan na ang mga magulang na mahal na yon. Mula ngayon, ikaw na lang ang Diyosa ng pamilya Yi. Hoy pangatlo, ano ba yang idinikit mo? Tanggalin mo na yan. Takot na takot ang kapatid mo sa yan. Pwede pa yang panoorin bilang fan. Pero ito, ano to? Parang apoy ang sigasig mo. Sinunog mo ang ano. Tanggalin mo na. Ano ba alam mo? Dapat ipahayag ang pagmamahal. Pwede bang bilisan ninyo? Siyempre pwede. Bilisan. Bilisan, sunduin na natin ang kapatid. Bilisan natin. Bilisan. Ano nangyari? Ginoo, ginang binata, nabangga ang sasakyan natin. Ayusin ninyo agad. Sigishma, pa. Malapit na tayo sa bahay ng kapatid. Hindi na magamit ang sasakyan. Naisip ko lang, dapat sana ay masaya at maginhawa ang buhay ng kapatid mo bilang Diyosa ng pamilya Shen. Pero sa pamilya Yi, nagutom siya. Paano ko kaya? Napagpalit sila. Ngayong nakita na natin ang kapatid mo. Nabangga pa tayo. Ano na ang gagawin natin? Ma, huwag kang magsisisi. Kahit hindi kasing yaman ng pamilya Yi, hindi naman sila nagugutom. Hindi naman natin pwedeng gamitin ang sirang sasakyang ito para sanduin si Miggy. May naisip ako. Balita ko, mahal ang mga tunay mong magulang. Wala man lang trabaho, tapos 3 pa ang kapatid na lalaking hindi pa nag-aasawa. Binilhan kita ng pagkain. Iisa 0, 000 bawat isa. Kainin mo kung magutom ka sa biyahe. Pakikuha mo rin ang mga mahal na magulang mo. Hahaha. Kuya, ipapadala pa ba sa account ng pamilya Yi ang pera mula sa mga yon? Ano ako, napakamahal na tao. Ha! Marunong ka bang magmaneho? Nakatingin ka ba sa daan? Magkano ba gusto mo? Sino ang gusto ng pera mo, mahal? Marami akong pera. Ay naku. Hoy, Bonso. Sundo na kita pawi, Bonso. Ako si Kuya. Ito si Kuya mo pangalawa, at ito naman si pangatlo. Sundo na kita pawi. Iyan ang tatlong mahirap kong kuya. Bonso, hindi ba dapat nasa family ka? Bakit nandito ka? Ang anak, hindi humahamak sa pangit na ina. Ang aso, hindi tumatalikod sa mahirap na bahay. Tara na, uwi na. Hindi ba susunduin ako pa uwi? Tara. Tara. Uwi na. Eka muna. Ay, hindi ba yan ang mga ampon na magulang ni Bunso? Pangalawa, pangatlo, tawagan ang driver. Ipadala rito ang mga regalo. Marunong ba kayong magmaniho? Akala ko sino. Malayo pa lang, naamoy ko na ang baho ng kahirapan. Tumahimik ka. Akala ko mabubuting tao kayo. Hindi ko inakala ganito kayo kabangis sa bunso ko. Pangalawa, pangatlo, tawagan ang driver. Huwag nang ipadala ang mga regalo. Ha ha ha. 10 truck pa? Kayo? Mga dukha, mahilig magpanggap na mayaman. Hahaha. Kami ang Shen family na pinakamayaman na pinag-usapan ninyo. Ang pinakamayamang Shen family. Akala mo, porket Shen ang apelido, pinakamayaman na. Ako pa nga ang nobya ni Lau Jingxiao. May kasunduan na sa Shen family. Gusto mo bang maging kabit? Ikaw. Hinampas mo ang bunso ko? Patay ka. Hoy! Hoy! Bakit mo hinampas ang anak ko? Aray!
Dahil inalagaan mo ang bunso ko ng mahigit 20 taon. Inalalampas ko ang buhay mo ngayon. Umalis na tayo. Ate, mahigit 20 taon kang inalagaan ni nanay at tatay. Hayaan mo lang ba ang mga walang hiyang ito na apihin sila? Wala kang utang na loob. Tama. Ikaw, sino walang hiya ang sinasabi mo? Hindi walang hiya ang mga kuya ko. Nanay. Aray. Naku, anak, okay ka lang ba? Mahigit 20 taon kitang tinawag na nanay. Wala akong karapatang saktan ka. Pero siya, meron. Ikaw. Nanay, tatay, umalis na tayo rito. Maghintay ka. Mga barbaro. Ang galing mo kanina, Day. Sinong mang-aapi sa'yo? Gaya ng ginawa mo kanina, babalikan natin. Tara na. Hoy, Day. Day, init stroke 2, umalis kayo. Tubig. Lilim. Padalhan mo ako ng helicopter. Ngayon na, agad-agad. Kamusta, Hoy? Sino ka? Miggy, ang anak ko. Kasalanan ko, nak. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Maggie, ako ang tatay mo. Handa na ang kwarto mo sa bahay. Hihintayin ka naming gumaling at uwi. Pinapakuha na ni Mama ang lahat ng damit para sa panahon. Nasa bahay na, pag-uwi mo, pipili ka na lang. Hindi ko kailangan ng damit o alahas. Kailangan. Dapa. Ito, may 300 milyon dito, gastusin mo. Kung kulang, bigyan ka ulit ni tatay. Ito rin sa akin, sa akin. Akala ko ba mahirap tayo? Ano ba talaga ang trabaho natin? Maggie, nak, hindi mo alam. Tayo ang pinakamayamang pamilya, ang mga Shen. Nagretiro na kami ng tatay mo ngayong taon. Ibinigay na ang kumpanya sa kuya mo, kaya nasa kanya na ang lahat ng kera. Medyo mahirap na kami ngayon, hihe. Ito ang kuya mo, si Shen Xingyun, ang magiging tagapagmana ng Shen. Ito naman ang pangalawa mong kuya, si Shen Chen. Ah, kilala ko siya. Sikat na sikat, nakuha na ang Golden Watch Award ng China noong 12 anyos. Hahaha. Ako naman, kilala mo ba ako? Sino ka? Hahaha. Huwag mo nang guluhin ang tatlong kuya mo. Sikat na surgeon siya. Nag-aral sa pinakamahusay na doktor sa Tsina. Mula ngayon, kaming mga kuya mo ang mag-aalaga sa'yo. Ang swerte ng batang to, bigla tayong yumaman. Napunta pa sa kanya ang lahat. Anong tingin-tingin? Magtrabaho kayo. Anak ninyo si Miggy. Wala ba kayong konsensya? Tigil ka diyan, wala kang pakialam. Bakit ninyo ginagawa ito sa akin? May kulang ba ako? Miggy, bakit ka umiyak? Wala, manaalala ko lang. Noong nasa pamilya pa ako, Lola lang ang mabait sa akin. Nasa ospital din si Lola, gusto ko siyang bisitahin. Samahan ka namin, dapat nga kaming pumunta. Para magpasalamat sa kanya. Huwag muna, hayaan mo akong unang makita si Lola. Saka ko kayo dadalhin para makilala siya. Sige, sige. Maggie. Ang hirap ng pinagdaanan mo sa pamilya Buti na lang, nakita ka ng mga tunay mong magulang, Lola. Kahit mamatay ako, payapa na. Huwag kang magsasabi ng ganyan, Lola. Mabubuhay ka ng matagal. Kapag gumaling ka na, dadalhin kita para makilala sila. Sage. At Miggy, tricycle lang ang sinakyan mo. Nauna ka pa sa amin. Alam ko na, ayaw mo talagang iwan ang pamilya namin. Wala ka nang kinalaman sa amin. Huwag mo nang gambalain si Lola. Maggie, maraming pera ang pamilya Pero hindi ka naman aming tunay na anak. Kalimutan mo na yan. Ate Miggy, sabi nila, hindi tumatalikod ang aso sa mahirap na amo. Mas masahol ka pa sa aso. Kayong. Huwag kayong mag-alala, narito lang ako para kay Lola. Yang kayamanan ninyo. Hindi ko yan pinapansin. Ang yabang mo. Anong kayabang-yabang mo? Kung babalik ka pa, hindi kita papatawarin. Anong tingin mo? Sana tandaan ninyo ang sinabi ninyo ngayon.
Baka balang araw, kayo ang lumapit sa akin. Lalapit kami sa'yo? Naloloka ka na. Nababaliw na sa desperasyon. Haha. Ngayong bumalik ka na sa tunay mong magulang. Hindi na kailangang tulungan. Ang mga hangal na yon sa pamilya eh. Siyempre, hindi naman ako ganoon kawalang hiya. Haha, tama. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Kung hindi ko pabagsakin ang pamilya baliktad ang pangalan ko. Dahil sa pang-api nila sa iyo noon, natapos na ang tawag. Miggy, yung pasyente doon, tulungan mo ako, may mahirap na sitwasyon. Tara, Ha? Si Tio Lu pala, matalik na kaibigan ni Lola. Ibigay muna ito kay Lolo Lu. Hindi siya pwedeng operahan sa kanyang kalagayan ngayon. Hintayin mo lang pag naayos ko na ang sakit ni Lola, tutulong ako. sa mga nakaraang taon, gamot mo ang nagpapabuhay kay Lola Ye. Si Jiangbo, talagang walang utang na loob. Ni Iairu man lang, ayaw pa ibigay sa matanda. Grabe, walang konsensya talaga. Ako na. Anong ginagawa mo? Si Tio Lu pala ang lolo mo. Paano naging apo ni Tio Lu ang tulad mo? Ano ng problema ko? Ano nung pinapainom mo sa lolo ko? Okay muna si Lolo ngayon pero sa susunod. Kailinsan mo itanong. Sinong nagsabing pwede ka nang umalis? Marlo, pakalma po. Itong dalaga, hindi talaga siya magpapahamak kay Lolo. Matandang kaibigan ng lola niya si Lolo. At itong gamot na dala ng dalaga. Nakakapagpaginhawa sa sakit ni Lolo Lu. Matandang kaibigan ng lolo ko ang lola niya. Ano nang kinalaman ng dalagang to? Tumigil ka. May extra ka pa ba nitong gamot? Bibilhin ko ng mataas ang presyo. Wala. Marlaw, sa merkado, isang piraso nitong gamot, mahigit 1 milyon at 10 lang binibenta bawat buwan. Paano ang bayad? Boss, imbestigahan ko na. Eka muna. Teka. Kumusta na ang pagpapawalang bisa sa kasal sa pamilya Shen? Boss, ang kasunduan ninyo sa pamilya Shen ay pinagkasunduan pa ng mga ninuno. Sigurado ka na ba? Kapag nalaman ni Lolo, baka hindi niya kayanin ang pagkabigla. E di gawin na ng hindi niya alam. Hindi ko pakakasalan ang taong hindi ko mahal. Umalis ka muna. Nay, di ba si Miggy yon? Siya nga. Di nga natin kayang bilhin ang kotse na yan. Paano siya nakakilala ng mayayamang ganon? Nga, si Miggy, baka naman. Tinutustusan siya ng mayaman? TSK, malandi talaga yan, nasa dugo. Umalis na nga siya sa pamilya ye. Huwag na natin pakialaman, alis na tayo. Hoy! Ano? Nag-withdraw na ng pondo ang Shen? Tinigil na nila ang pakikipagtulungan sa atin. Gusto na ba akong makausap ni Boss Shen? Pasensya na, ala si Boshen ngayon. Kailan siya libre? Hindi ko alam. Pwede bang mag-iwan ka ng mensahe? Kapag may oras si Boshen, tatawagan ka namin. Ay naku, hindi pwede yan. Pwede bang? Tumawag ka kay Boss Shen? Sabihin mo sobrang urgent, sobrang kailangan ko siya. Bilyon-bilyon ang halaga ng project na to. Marami kaming ganyang project sa Shen Group araw-araw. 10 o mahigit pa. Wala talagang oras si Boss Shen para sa 1 bilyon na negosyo. Hoy, Boss Shen. Kuya, wag na bumili ng alahas, meron na ako. Boss Shen,
Tanggapin mo na yan, nakita ko lang. Boss Shen, ako yung director ng Yi-Group. Yi-Group. Yi-Jiangbo, ako yun. Ako yun. Meigi, kuya, ayusin ko muna tong dumi. Kilala kita. Kilala kita. Hahaha. Aayusin ang dumi? Ang linis-linis mo naman para sa lalaki. Interesting. Boss Shen, hindi kita hinahanap. Tapos hinanap mo pa ako? Haha, Boss Shen. Parang nagkita na tayo. Huwag kang magpanggap na close. Boss Shen, hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Haha, kilala mo si Meigi? Siyempre kilala ko si Meigi. Narinig ko. Hindi siya tunay na anak ninyo. Palagi ninyo siyang sinasaktan. Ilang taon na ninyo siyang inaapi. Mali ba ako? Ha? Ako ay naku. Hoy, Boss Shen. Ay naku. Ano? Ano yun? Nag-withdraw din ang Feng Hua Group? Upunta na ako diyan. Naalala ko, noong gustong makisama ng group sa Shen family. Kumuha sila ng 10 bilyon mula sa Feng Hua Group para sa project. Ngayon, sabay silang nag-withdraw. Magdudusa sila. Miggy, bumaba ka na at uminom ng sabaw. Espesyal na niluto ito ni nanay para sa'yo. Sige na, nanay. Ginoon, umalis ka na rito ngayon din o tatawag ako ng seguridad. Paano ka nangahas na gawin ito sa akin? Noong mga nakaraang pagbisita ko, ang babait-bait ninyo sa akin. Sino ka ba? Umalis ka na. Hindi ako alis hanggat hindi ko nakikita si Ji Woo. Silidad. Hoy, bitawan ninyo ako. Ano ang ginagawa ninyo? Kailangan kong makausap si Ji Woo. Bitawan mo ako. Ji Woo. Hoy, ako ito. Ano ang ginagawa mo dito? Hoy, ako. Ang aming Yi-Group at ang Feng Hua Group. Hindi ba't maayos ang ating pakikipagtulungan? Bakit biglaan kayong nag-withdraw ng pondo? Pakikipagtulungan? Alam mo ba kung magkano? Ang nalugi ko sa iyo nitong mga nakaraang taon? 100 bilyon. Umalis ka. Ngayon din. Lumayo ka ng malayo. Kung hindi, ibalik mo lahat ng perang nalugi ko. Hoy, Ji Woo, umalis ka. Hoy, Nanay, ito ay isang bot ng alak na ibinigay sa akin ng kaibigan ngayon. Masarap at mabango. May pampalusog na halamang gamot. Buksan natin ito pag-uwi ni tatay. Sige, hayaan mo akong tingnan. Ang ganda talaga ng alak na ito. Pag-uwi ni tatay. Inumin natin ito mamayang gabi. Tatay, Ginoon, halika. Tingnan mo ang dala ni Warner. Isang napakagandang alak. ay, alak. Alam mo lang ang uminom. Wala na tayong pag-asa. Nababaliw ka ba, Yi Jiangbo? Sinusubukan mo ba akong bastusin? Ano ba ang nangyari, tatay? Nag-withdraw ng pondo ang Shen Group. Ang Shen Group ang pinakamayaman sa buong bansa. Hindi na tayo makikipagtulungan sa Shen Group. Ay, okay lang kung mag-withdraw sila. Maliit lang naman ang pondo ng Shen Group. Nandiyan pa naman ang Feng Hua. Sila ang tunay nating pinagkukunan ng pondo. Nag-withdraw din ng pondo ang Feng Hua. At hindi lang iyon, kahit ang una iyon, ang bantay ng Feng Hua, ay nagbanta na sa atin. Ano? Ano ang nangyari? Tatay, ano ba? Si Meigi. Dahil kay Meigi, lahat sila ay nag-withdraw ng pondo. Si Miggy. Si Miggy ba ang nag-utos sa Shen Group na mag-withdraw ng pondo? Paano mangyayari yun? Maaari bang maging ang may-ari ng Feng Ha si Ate Miggy? Anong may-ari? Kalokohan. Ay, hindi pwede. Hindi ko rin alam kung ano talaga ang nangyari. Ang mga taong ito ay mga pangunahing personalidad. Paano nila nakilala si At? Talaga ba? Dahil sa matandang lalaki sa mamahaling kots noong araw na yon. Sigurado yan. Ang putang inang to, tiyak na nakikipagkalantari sa labas. Nakakaapekto sa pamilya nating mga ye, akala ng mga ibang tao. Magkakamag-anak pa rin tayo. Hindi ba't nadamay ang pamilya nating mga ye? Ay, kasalanan talaga to. Meigi, putang ina mo. Maghintay ka, sasabihin ko sa'yo. Ganito, too. Miggy. Nag-usap kami ng tatay mo. Balak naming sa susunod na panahon. Ipahayag ang pagkakakilanlan mo sa publiko. Sa panahong ito, gusto lang naming tahimik na samahan ka, pwede ba? Pwede naman po, nanay. Hoy, Meiji. Ngayon na, umuwi ka agad, narinig mo ba? Kung hindi, hindi mo na makikita ang matandang yon. Anong nangyari, anak? Wala po, nanay. May gagawin lang ako. Babalik ako sa'yo. Ha?
Hoy boss, bilis, bilis, pumunta sa Ye. Kinuhanan ng tawag ng mga Ye ang kapatid ninyo. Bilis. Ano to, handa na ba kayo sa paglilitis? Miggy at, uminom muna tayo ng tsa. Hindi ko akalain hanggang mga pinagbalatan ng saan na lang ang ininom ng mga Ye ngayon. Mukhang talagang wala ng pag-asa ang mga Ye. Ikaw. Meigi, itatanong ko sa'yo. Ang pagbawi ng puhunan ng Shen at ng Feng Hua. May kinalaman ba sa'yo? Ano sa palagay mo? Alam kong ikaw ang gumawa nito, hayop ka. Ilan bang matatanda ang nilalandi mo? Nakarating na sa mga Shen ang kalokohan mo. Miggy at, paano mo nagawa ang mga nakakahiyang bagay na to? Dahil lang sa pera. Alam mo ba, dahil sa mga ginawa mo, malaki ang nawala sa tatay. Sasabihin mo bang dapat kang? Pangalawa, bilisan mo. Kailangang makarating sa Ye sa loob ng 3 minuto. 3 minuto, 1 minuto lang sapat na. Meigi, bibigyan kita ng babala. Pumunta ka ngayon din sa mga Shen. At humingi ng tawad kay Ginoong Shen. Huwag mong bawiin ang pondo, Shen Ginoo. Kailangan din magpakumbaba sa Feng Hua Group. Sapat na ba ang pagpapakumbaba? Kailangan magluhod at magpakumbaba. At dahil nakipagtali siya sa ilang matatandang lalaki, hindi na mahalaga kung gaano katagal. Pabayaan mo siyang matulog kasama si Boss Shen. Ano ang sinasabi mo? Pinapagawa ko sa iyo na matulog kasama si Boss Shen. Totoo na sa inyo. Ang gusto ninyong maging malaking suporta, kapatid ko iyon. Kaysa mag-aksaya ng oras dito. Mas mabuti na pag-isipan ninyo kung paano kayo makakaligtas. Hahaha, ikaw na 3 babae. Bakit hindi mo sabihin? Na ikaw ang presidente ng Feng Hua? Mukhang pera ka talaga. Wala nang lunas. Hahaha. Batang babae, hindi ba't may kakayahan ka? Ipakita mo ulit sa akin. Alam kong matalino ka. Lahat kami ay uminom ng antidote. Hahaha. Kapag naipadala ka na sa kama ni Ginoong Shen, ang aming pamilyang Ye ay tataas ang antas. Hahaha, halika, Bobby, ikaw na maliit na kaibig-ibig. Hinamak nila ang aking kapatid na si Lan. Ngayong gabi, kukunin ko ang kanilang buhay. Huwag galawin, hindi pa nagigising ang kapatid. Kuya, tinitignan ko lang. Nahulog ang buhok ng kapatid, huwag hawakan. Ang kamay mo ay magaspang. Huwag na kayong mag-away, kayong 3. Kawawang anak ko. Ah, kayo. Ang aking Miggy, buti na lang ay ligtas ka. Natakot ako, inay. Huwag mag-alala, inay, okay na ako, ang gamot na ito. Mabilis kong mababawasan. Ikaw, kapatid, palaging nakakagaan ng loob. Ang gamot na ininom mo ay pwedeng patayin ang 2 baka. Paano? Mabilis kang gumaling? Ah, Miggy, talaga bang okay ka na? naku, bakit ko nakalimutan na espesyal ang aking katawan? Ah, parang wala pa rin akong lakas. Sabi ko na, ang kondisyon ng kapatid ay normal. Kailangan ng oras para mawala ang lason sa katawan. Mga 3 o 4 na aw, kapatid. Sa mga aw na ito, alagaan kita sa ospital. Tiyak na maaga kang makakalabas. Tungkol sa pamilyang Ye. Pagkatapos mong gumaling, saka tayo magdedesisyon. Mukhang kailangan nating pag-usapan ang pamilyang Ye. Kung gayon, bakit nakabangon si Miggy kanina? Siguro yung tinatawag na last surge of energy bago mamatay. Tumahimik ka nga. Sage.
Ang sarap pala sa pakiramdam na may tahanan. Boss, parang may inaasikaso ang pamilya Shen kamakailan. Yung gusto mong schedule para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Hindi mo talaga mahanap ng oras para makausap ang kabinuan. Ilang beses mo na ba ito ginagawa para sa isang simpleng bagay? Nga pala, boss, noong nasa ospital tayo, nahanap na yung babaeng nagbigay ng gamot kay Lolo. Meigi ang pangalan niya. Anak siya ni Yi Jiangbo. Hindi naman siya paborito sa pamilya simula pagkabata. At ampon pa siya. Tapos, nang mahanap ng pamilyang Shen, yung tunay nilang anak, pinalayas nila siya. Nasaan siya ngayon? Suebi, yung mga magulang niyang ampon, laging siya inaapi. Ngayon, nasa ospital ng grupo natin siya nagpapagaling. Hala! Anong nangyari, boss? Ako. Halata ba yung pagmamadali ko? Hindi, siguradong hindi. Siyempre, si Miss Meigi, yung nagligtas kay Lolo. Nagmamadali ka lang para makita siya at pasalamatan. Sabihin mo, isang babaeng may mamahaling gamot, basta na lang ibibigay. Dapat ko bang imbestigahan kung anong motibo niya? Tama naman yun, di ba? Tama ka, hihi. Lanan, Nakakaburyo na yung buhay na puro pagpapanggap na may sakit. Siguro humanap na lang ako ng pagkakataon para ipaliwanag sa kanila kung sino talaga ako. Pero sige na, sa mundong ito, wala naman talagang purong pag-ibig. May nangyari kay Lolo Lau. Ano na nangyari kay Lolo Lu? Kanina pa ayos na ayos si Lolo. Bigla na lang nagkaroon ng irregular heartbeat. Baka mag-heart failure siya. Hay. Ay naku, anong ginagawa mo? Bigay mo sa kanyang damit. Dalhin mo ako sa operating room. Tumigil ka. Sino to? Linsen, anong ginagawa mo? Kahit sino na lang ba ang papapasukin mo sa operating room? Teacher Yui, siya yung hinanap ko. Siya lang ang makakaligtas. Kay Lolo Lau, pabayaan mo na kaming pumasok. Anong sinasabi mo? Papasukin mo siya para iligtas si Ginoong Lau? Isang batang di pa gaanong alam yan. Linsen, ikaw, mukhang nawawalan ka na talaga ng ulo. Ako lang ang makakagamot kay Ginoong Lu. Pabayaan mo akong pumasok. AME, katawa-tawa. Tingnan mo yang itsura mo. Di ka naman kilala. Papapasukin kita? Kung may mangyaring masama kay Ginoong Lu, hindi sapat ang buhay mo para bayaran ito. tumigil ka. Ginoong Lulu, dumating na kayo. Kumusta ang lolo ko? Hindi maganda ang kalagayan sa ngayon. Wala kaming magandang paraan. Kaunti na lang ang oras ni Lolo Lu. Kailangan operahan agad kung hindi. Kahit sino hindi na siya maliligtas. Anong kahisino? Walang bagay na puso para sa pagtutugma. Kahit ako ayaw kong mag-operasyon. Ikaw na bata ka pa, ang yabang mo. Ah, siya pala. Hayaan mo siyang pumasok. Boss, talagang hahayaan mo ang batang iyon na mag-opera kay Lolo. Isang babae na may dalang mamahaling gamot. At may tiwala sa malaking operasyon. Hindi mo ba napapansin na kakaiba siya? Matagumpay ang operasyon ni Lolo Lu. Kailangan lang magpahinga. Kaya siyang Sabi ko na, magaling si Miggy namin. Ano pa ang masasabi niyo ngayon? oras na para tuparin mo ang pangako. Kahit na swerte lang ang batang iyon. Ako na isang dekano, bakit ako magsusorry sa iyo? Pasensya na. Pasensya na, bata. Ganun lang. Hindi ko nakilala ang iyong kakayahan. Paumanhin. Mas maayos na ito. Tandaan, dapat masaya si Lolo Lu palagi. Pagkatapos niyang gumaling, dalhin mo siya sa labas.
Ha? Pasensya, lalabas muna ako, magbihis ka muna. Naku, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ano ang ginawa mo sa kapatid ko? Ako. Magtapat ka. Wala akong ginawa. Kuya, huwag kang magpadalos-dalos. Parang si Lau Jingqiao ito. Ano ang nangyari kay Lau Jingqiao? Walang pwedeng manakit sa kapatid ko. Kuya, huwag kang magpadalos-dalos, wala talaga siyang ginawa. Nakita ba niya lahat? Wala akong nakita ng malinaw. Hindi ikaw. Hoy, kuya, dahan-dahan ka lang. Kailangan mong makita ng mabuti. Sigurado wala siyang nakita. Wala talaga. Ginoong Lu, ano ang ginagawa mo rito? Noong nakaraan, iniligtas mo ang lolo ko. Narito ako para magpasalamat sa iyo. Maliit na bagay lang yon, huwag mo nang isipin. Kung wala kang ibang gagawin, umalis ka na. Maliit na regalo, walang limitasyon, walang password. Mabait ka, Ginoong Lu, pero hindi ko ito kailangan. Tanggapin mo na. Hindi ako nagkakautang ng loob. Walang limitasyon, libreng gamitin. Ibinigay mo na lang bigla. Hindi namin ito gusto. Salamat sa kabutihan mo, Ginoong Lu. Pero talagang hindi ko ito kailangan. CJ, ito ang aking card. Kung kailangan mo, tumawag ka lang. Pwede na ba itong tanggapin? Sige, kung kailangan ko sa hinaharap, hahanapin kita. Ate, kanina sinabi niyang iniligtas mo ang lolo niya. Narinig ko na si Ginoong Lau. Malapit nang mamatay, kahit ang Diyos ay hindi makakatulong. Paano mo siya nailigtas? Kuya, ako ang kapatid ninyo, hindi Diyos. Dahil sa isa kong kaibigan. Noong nakaraang gamot na ibinigay kay Ginoong Lu. Dahil doon siya nagpasalamat sa akin. Ganun talaga ang nangyari. Hindi ba kayo naniniwala sa akin? Ate, hindi na kami magtatanong, kuya, ako. Paano mo inayos ang mga bagay sa mga ampon mong magulang? Huwag kang matakot, Ed. Susuportahan ka namin. Ang mga tao sa pamilya Meigigi ay sobrang sama. Itindigan ka namin. Alam kong matalino ka. Nainom na namin ang antidote. Hahaha. Ang 20 taong pag-aalaga, tapos na. Kung may susunod pa, hindi na ako magpapakabait. Sige na, huwag na natin pag-usapan ito. Ate, tingnan mo ang dala naming regalo. Mahal, itong Miggy. Talaga bang kapatid ni Shen? Noong imbestigahan natin, iba ang naging resulta. Kahit ano pa ang sabihin, mas mabuting maniwala kaysa hindi. Mabuti at dumating ka ngayon para bisitahin si Meigi, para malaman ang totoo. Talaga namang ate, paano niya nasaktan ang tatay ng ganun? Kapag nakita ko siya, pag-usapan natin ito. Sige, alis na tayo. Iemi. Hahaha. Muntik na akong ma-impress ng putang inang to. Totoo nga, kayo talaga, sa loob ng napakaraming taon. Walang ibang natutunan ang ate mo, kundi ang pagpapanggap. Doon siya talagang magaling. Nanay, tatay, hindi ganoon ang ibig sabihin ni Warner. Ang ibig sabihin ni Warner, parang hindi pinahalagahan ng ate. Ang pag-aaruga ninyo. Nanay, tatay, pasensya na. Nag-aalala ako. Dahil sa at. Kaya hindi nakipagtulungan sa atin ang Shencorp at Fenghua Group. Tama. Sige. Kung ang pukpok na, to ang may kagagawan. Siya rin ang dapat mag-ayos. Tama. Hindi ako naniniwala na ang pukpok na to, nakahanap na nga.
ng mga Shen para magpangga isang bises, makakagawa pa ulit. Ito ay para sa'yo, Banso. Matagal kong pinilahan ito. Nang personal. Kuya, sino siya? Bakit niyo siya tinatawag na bunso? Shasha, bakit ka nandito? Maaga akong nakauwi galing biyahe. Narinig kong nasa ospital kayong tatlo. Kaya pinasundo ako ni Mommy. Sino to? Shasha, buti na lang dumating ka. Ipapakilala kita. Ito si Maggie, ang ate mo. Ed, isang ate mula sa malayong kamag-anak. MM. Kumusta, Ed? Ako si Shen Shasha. Pwede mo akong tawaging Shasha. Kumusta? Shasha, mamaya na lang kami magkikita ng mga kaibigan ko. Uwi ako mamayang gabi. Dapat nandito kayong lahat. Sige, alis ka na. Si Shasha ang bata. Na napalitan noon. Patay na ang tunay niyang magulang. Natatakot si nanay at tatay na masaktan siya. Kaya hindi pa nila sinasabi ang totoo. Kung hindi ka comfortable, kami, Hindi okay lang. Hindi ako magkakaproblema. Bunso, kung okay ka na, ilalabas na kita ng mga kuya mo. Naghihintay na sina nanay at tatay sa bahay. May sorpresa pa. AM. Maganda ba, Banso? Mas maganda kaysa sa utot ni kuya. Maami bang kulay? Ito ba ang sorpresa para sa akin? Haha, Miggy baby, gusto mo ba ang regalong ito? Nanay, gusto ko talaga. tatay, may regalo rin ako para sa iyo. Sigurado ako. Mas magugustuhan mo ito. Ang bahay na sarili kong dinisenyo, binili para ibigay sa akin bilang sorpresa. Ang pakiramdam talaga ay... Gusto ni Maggie. Gusto ni nanay at tatay, Shasha. Nanay, tatay, lahat ba ito ay inihanda ninyo para kay Shasha? Gusto ni Shasha. Kuya, talaga naman kayo. Ang pag-uwi ko. Bakit sinabi ninyo agad kay nanay at tatay? Gusto ko sanang bigyan sila ng sorpresa. Nanay, tatay, lahat ba ito ay sinadyang inihanda ninyo para kay Shasha? Shasha, ito si Maggie. Mula ngayon, siya na ang iyong tunay na ate. Kumusta? Hindi ba malayong kamag-anak lang ang Shasha, muling ipakikilala kita. Siya si Shen Miggy, siya ang aking. At ng iyong tatay na nawalang tunay na anak. Ha? Ano? Ano naman ako? Shasha, ako ang tunay ninyong anak. Shasha, kumalma ka muna. Makinig ka kay tatay. Ganito ang nangyari. Noong araw, nagpunta kami ng iyong tatay para mag-survey. Bigla akong nanganak ng maaga, kaya napunta kami sa isang health center sa bayan. Walang private room dun. 3 tao lang ang isang kwarto. May 2 pang buntis sa kwarto. Pero nang maghating gabi na, biglang umapoy ang health center. Ang usok ay napakapal, hindi ako makakita ng malinaw. Sa gulat, dali-dali kong kinuha ang isang sanggol. Akala ko si Miggy. Pero ikaw pala ang anak ng isa pang buntis. Hindi ika ang tunay naming anak ni Yao Yuan. Nagkamali ako ng kinuha. Ang hirap ng pinagdaanan mo sa mga nakaraang taon. Si Maggie naman, noong bata pa, kinuha ng pamilya Ye para alagaan. Ang anak ng pamilya Ye naman, kinuha ng isang janitor. Paalagaan. Ikaw naman, napunta sa pamilya Shen. Kamakailan lang, naghanap ang pamilya Ye sa internet. Pahanapin ang mga magulang ni Maggie. Kung hindi dahil sa paghahanap sa kanya, hindi namin malalaman. Noong araw, ang 3 batang ito ay napalitan. Shasha, ang iyong ina ay namatay hindi nagtagal pagkatapos manganak. Hindi pa nakakabawi ng maayos ang kanyang katawan. Ano? Pero Shasha, huwag kang mag-alala. Pinag-usapan namin ni Miggy. Maaari ka pa ring manatili sa bahay na ito. Siya ang ate, ikaw ang bunso. Magkasundo kayong 2. Kahit hindi ka tunay na anak ko. Basta magkasundo kayong 2. Sa iyong kasal, bibigyan pa rin namin ang iyong magandang dot. Upang ikaw ay magpakasal ng marangya.
Ganun pala. Nanay, tatay. Biglaan talaga ito, ang sakit-sakit. Nanay, tatay. Salamat sa pagpapastay sa akin dito. Sobrang nagpapasalamat ako at kontento na. Huwag kayong mag-alala. Magiging mabuti ang pakikisama ko sa at. Mabuti. Ayos. Ma. Masama pakiramdam ko, uwi muna ako. Ay. Aray. Lolo. Ang tagal-tagal mo nang tumatawag. Hindi ka ba napapagod? AME. Sino ba ang nagpapakansel ng kasal? Hanapin mo na ang aking tagapagligtas. Lolo. Kailangan kong i-cancel ang kasal. Hindi ako makakasama sa taong hindi ko gusto. Tungkol sa tagapagligtas mo, hindi kami close. Bakit ko siya hahanapin? Narinig ko, maganda ang dalagita. At magaling pa sa medisina. Hindi ako naniniwalang wala kang interes sa kanya. Dapat ay idete mo na, mag-usap na kayo. Wala akong contact details niya. Gusto mo ba akong patayin? Lao Jing Xiao. Meron bang numero na hindi mo makuha? Kunin mo na. Lolo, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Pinataasan ko na ang railing na ito. Dali-dali na. Lanan. Gauchuan. Alamin mo ang kanyang contact details. Naku, Lolo, sa totoo lang, matagal nang naghihintay si boss. Nang tawag mula kay MS Shen. Pero ano ang nangyari? Wala talagang nangyari. Pero may naisip akong paraan. EME, Mukhang gusto mong pumunta sa Africa. huwag naman, boss. Tumahimik ka. Tingin ko sa'yo. Gusto mong pumunta sa Afrika. Magpatuloy ka, huwag matakot. Ako ang bahala sa'yo. Lolo, sa totoo lang, ang lola ni MS Shen ay nakatira sa ospital na dati mong tinirhan. Madali na lang kayong magkita ni Ginoo. Hahaha. Di ba dapat mabilis? Ikaw, dali-dali ka. Kung hindi, babaunin ko ang binti mo. CJ. Ako na. Ayos na ba yon? Anak, hindi na ako makakain pa. Narinig mo ba, Maggie? Matagal ka na bang hindi nakakarinig ng boses ng lola mo? Miss ka na niya. Pumunta ka rito. Kung may gagawin ka man sa lola, hindi kita palalampasin. Pumunta ka rito at malalaman mo ang gagawin ko. Kung hindi, mahirap sabihin. Uminom ka, matandang to. Uminom ka para hindi ka mamatay. Ay, Huwag mong saktan ang lola. patayin kita. Naglakas loob kang saktan ako. Karapat-dapat ka bang maging ama? Anong ginawa mo sa lola? Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako umaabot sa punto ng pagpatay sa ina. Basta sumunod ka lang na maayos. Kung hindi, magdudusa ang matandang to. Bilisan mo. Sabihin mo, ano talaga ang gusto mo? AMM, mas naiintindihan pa ni Maggie. Simple lang ang hiling ko. Humingi ka ng tulong sa Pamilya Shen at sa Feng Hua Group. Ituring mo na lang na tulong mo ulit sa ama. Ahaha, Hindi ba't lagi mo naman akong itinuturing na walang kwenta?
Bakit ngayon mo naiisip na may kakayahan ako? Walang kwenta ka nga, pero maganda ang katawan mo. Humiling ka kay Boss Shen, magbenta ka. Bahala ka sa paan mo, wala akong pakialam. Ang kumpanya ko, kung hindi muling mabubuhay. Lahat kayo ay hindi na mabubuhay. Meigi anak. Hayop ka talaga eh. Lola, tumayo ka na. Batang babae, sasagot ka ba, o hindi sasagot ka ba o hindi? Eh. Ayos ka lang ba? Ikaw. Sino ka ba ang aming pamilya ay huwag kang makialam. Ang pangalan ko ay hindi mo karapat-dapat malaman kung matalino ka umalis ka na. Huwag na lang tayong makipagbanggaan sa kanila, umalis na muna tayo. Ay sige na huwag mo nang intindihin, mas mahalaga ang iyong sugat. Lola, huwag kang mag-alala, para sa mga taong ganyan ay hindi sulit. Sa hinaharap pero untang Meigi. Aalagaan ka ni Meigi. Lola, gusto mo bang lumipat sa kabilang kwarto ng lolo ko? Doon ka tumira, iyon ay ang aming pamilyang Low. Walang sinumang mananakit sa iyo, gusto mo ba? Salama. Gauchuan. Maghanap ng pinakamagandang kwarto para kay Lola at bantayan palagi. Sumama ka sa akin. Halika. Tapos na ang paglalagay. Pag uwi mo, tandaan na maglagay ng regular. Tulad ng ginawa ko kanina. Salamat. Ang ganitong maliliit na bagay ay huwag mo nang isipin, kaya ko itong gawin. Meigi, mahalagang balita. Ang hiningi mo noon na 1,000 taong gulang na Lingshi. May action bukas at naroon daw. At totoo ba, napakaganda nito, may pag-asa na ang sakit ni Lola. Tulungan mo akong kumuha ng imbitasyon sa auction. Ay ang auction na yon ay napakatago. Hindi ko makukuha ang ticket na yon, subukan natin ang Fenghua Group. Sa pangalan. Pero ayaw ko pang ipakita ang Fenghua Group. Mag-iisip pa ako ng paraan. Yun nga, sinabi mo noon na hindi mo gustong umutang ng pabor. Ngayon may pagkakataon ka ng tumulong, may isang napaka-importanteng auction bukas, maaari mo bang tulungan akong kumuha ng imbitasyon sa auction? Lanan. Ay na tiket. Sige, huwag ka nang magsalita. Ayaw ko ng pagtanggi. Isiping utang mo na lang sa akin ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan bayaran mo. Sa susunod, samahan mo na lang ako bisitahin si Lolo. Alam mo naman, konti na lang ang oras niya. Lo Jingxiao, naniniwala ka ba sa akin? Tiyak na magiging maayos si Lolo. Naniniwala ako. Meigi, ang bait mo sa lolo ko. Para sa akin ba ito? Nakalimutan kong itanong kung nasaan ang ihi area, Lo Jingxiao. Ang laki nito, paano ko hahanapin? Ang auction na ito ang pinakamalaki sa mga nakaraang taon. Napakaswerte nating makarating dito. Meigi. AMM? Ate Meigi, bakit ka nandito?
Anong kinalaman mo kung nasaan ako? Tumigil ka. Anong klaseng ugali yan? Yang batang yan? Wala ka bang respeto sa tatay mo? Talagang hindi ka mapagkakatiwalaan. Tatay? Pinutol mo na ang relasyon natin. Anong tatay pa ang pinagsasabi mo? Huwag kang makialam. Ate Miggy, huwag mo silang kausapin ng ganyan. Nag-aalala lang sila sa iyo. Paano ka nakarating dito? Hindi kaya. May nahuli ka na namang mayaman. Ha, may nahuli. Sa kanyang kalagayan, sino pa ang magkakagusto sa kanya? Miggy, ngayon. Nagpanggap pa ba bilang waiter para makapasok? Miggy, kung talagang wala kang pera, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kahit papaano, pinalaki ka namin. Hindi ka namin hahayaang magtrabaho sa ganitong lugar. Wala akong pera. Huwag niyo akong husgahan. Yang batang yan, anak kita, alam ko kung sino ka. Anong klaseng ugali meron ka? Ang estado ko ay hindi niyo kayang isipin. Dahil magkakapamilya tayo, huwag na tayong makialaman sa isa't isa. Hindi ko na lang ito pag-iisipan. Ha 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 ha. Nakakatawa ka. Hindi mo pag-iisipan. Ikaw. Mukhang nakapasok ka lang dito para makikain. Tama, ang auction na ito ay hindi para sa kahit sino. Makakapasok. Eksakto. Mayroon ka bang imbitasyon? Ano na kinalaman nito sa inyo? Miggy. Nagmamadali ka bang umalis? Hindi kaya, talagang nakapasok ka lang ng palalim? AME. Anak ng anong oras na to? Nandito ka pa rin at pinapahiya mo ako? Kung malaman ng lahat na anak mo ako, mawawalan na ng mukha ang matanda kong ito. Ang matanda mong mukha. Kung hindi ako nagkakamali. Auction ito ng mga Lu. Saan ka naman kumuha ng mukha para pumunta dito? Ikaw. AME. Kahit paano, may imbitasyon kami. Ikaw, meron ka ba? Warner, anong ginagawa mo diyan? Tawagin mo na ang mga tao. Wala siyang imbitasyon. Manager. MSY. Siya yon, wala siyang imbitasyon. Pumasok lang para makikain at makainom. MS. Pakita naman po ang inyong imbitasyon. Dito sa amin, ang walang imbitasyon at tumapasok para makikain at makainom lang, ay mahigpit na parurusahan. Hindi mo maipakita? Ngayon, dahil na rin kay Ginoong Yi at kay MSY, hindi na kita pag-initan. Di ba't umalis ka na diyan? Oh. Malapit nang magsara ang ye, may mukha pa sila. Anak ng, anong pinagsasabi mo diyan? Kung may imbitasyon ako, ibig sabihin ba, yay ako? Anong gagawin mo? Kung may imbitasyon ka, luluhod ako para humingi ng tawad. Ayoko ng luhod mo, nakakasama ng loob. Nanay o hindi, ngayon tatawagin na kitang tita. Noong nasa iyo pa ako. Palagi mo akong pinapaluhod para magpunas ng sahig. Ngayon, ikaw naman ang lumuhod sa akin. Hindi naman sobra, di ba? Mahal, sige na. Wala naman siyang imbitasyon. Anong kinakatakot mo? AME. Aantado. Binigyan ka ng mukha. Ayaw mo pa? Manager, paalisin mo na siya. Bilisan mo. Pasensya na po sa inyong lahat. Meron talaga akong imbitasyon. Heto. Ito talaga ang imbitasyon. Tingnan ko. Umalis ka diyan. Sabihin ko sa'yo, wala kang karapatang tumingin. Tingnan mo ang ginawa ninyo. Nagkakalat kayo ng maling impormasyon. Muntik na akong makasakit sa tunay na EIE. Ay, pasensya na. Pasensya na. Hindi ko kayo nakilala. Sana'y patawarin niyo ang aking kamalian. Mauna ka na, may mahalagang bagay pa tayo. Sage. Hoy, Tay. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Walang hiya ka. Pinakain kita ng libre tapos pinapaluhod mo ako. Hindi ba? Ang asawa ng chairman ng G-Group. Ganito pala kawalang salita. Ay. Hoy, mahal. Pa sa karangalan ng i-group, lumuhod ka na. Ano nang sinasabi mo? Talagang papaluhurin mo ako. Nakalimutan mo ba kung bakit tayo nandito? Ngayon? May ibang tao ngayon, pagdating ng panahon, ayusin kita.
Tama na. Hindi ko kayang tanggapin to. Sa ngayon, palabasin na natin. Mahal, mahal. Kung may susunod, huwag nang magsisihan. Ay. Walang hiya. Hamak na babae. Iman yan, ano naman? Sinong nakakaalam kung saan galing? Mahal, huwag kang magalit. Ara na. Nasaan ang ifi area? Ang mga private room ay random ang pag-assign. Tuloy po kayo. Ah, sir, ang inyong invitation. Ako? Magkasama kami. Maligayang pagdating sa auction ngayong gabi. Lahat ng kita ay ibibigay sa mga batang nasa liblib na lugar. Para magbid, ilagay lang sa inyong phone ang inyong EI code para sa mga nasa private room. Sabihin lang ang inyong EI code para makasali. Simula na ang auction. Ang unang item ay Boss, nahuli na tayo dahil sa traffic. Mukhang. Pumunta na si Miss Miggy sa kanyang private room. Sinong nagsabing hinahanap ko siya? Hindi ba ibinigay na sa kanya ang invitation? Alam kong iniisip mo siya, pero hindi na natin mahahanap ngayon. Kung magsasalita ka pa, ipapadala kita sa Africa. Naniniwala ka ba? Huwag, huwag. Nagbibiro lang ako, boss. Bibili ako. Yung pinakamahal, bantayan mo. Boss, susunod na ang pinakahihintay, ang 1,000-year-old Lingxi. Ngayon, kahit anong halaga, kailangan nating makuha ito. Magagamot na ang sakit ni Lola. Ang sabi nila, yung galing sa Feng Hua, nasa isa sa mga private room na ito. Ang magbibid sa 1,000-year-old Lingxi, siguradong siya yun. Kung magiging matagumpay ang pamilya natin o hindi, asa na lang tayo sa kanya. Ma, pa, may invitation si At Miggy, di ba? Bakit hindi natin siya nakikita? Alam ko na, walang-wala talaga, yang tarantadong yun. Naloko na naman tayo niya. Hayaan mo na siya ngayon. Pagkatapos nating gawin to, saka natin siya pag-usapan. Ang susunod na item, 1,000-year-old live Lingxi. Nakita ko na talaga siya. Sabi nila, pag kinain mo to, patay na tawing muling mabubuhay. Kung makakain lang ako kahit isang subo. Kahit sabaw lang ng Lingxi, masaya na ako. Wala tayong pag-asa dito. Narinig ko. Nandito ngayon yung galing sa Feng Hua Group. Para sa Lingxi na to siya pumunta. Yung galing sa Feng Hua. Gusto ko siyang makita. Bakit ngayon mo lang sinabi? Number 33, 20 million. Number 25, 30 million. Mukhang siya nga to. Yung galing sa Feng Hua. Talaga naman. Ang laki agad ng taya. Number 1, 60 million. Baka ito na yun. Number 2, 70 million. Naku, 70 million na. Dagdagan mo pa. Number 1, 80 million. Dagdagan mo pa. Kahit magkano, kailangan nating makuha to. Makakatulong tong Lingxi sa lola ko. Kailangan kong makuha to. Number 2, 100 million. 100 milyon para sa isang Lingxi? Ang yaman talaga. Isa sa kanila, galing sa Feng Hua. Mukhang. Hindi na mahalaga kung sino, yung nasa loob. Yung dalawang to, mukhang hindi basta-basta. May magandang palabas tayo ngayon. Boss, itutuloy pa natin? Kahit nakalaban natin ang Feng Hua, wala naman tayong pakinabang sa pagbili nito. E di dagdagan mo pa ng ilang beses. Pahirapan natin yung Feng Hua. Panahon na para gumanti sa mga kalakalan nila. Ang kakaiba ng boss ngayon, ano ba yan? Grabe na to. Sino ba yung nasa kabila? Isang Lingxi lang, pinag-aagawan nila ng ganito. Sana mahuli ko siya. Boss, idadagdag pa ba? 150 million. Hindi ako naniniwala. 150 million. Pangalawang beses. Pangatlong beses, sold. Congratulations sa private room number 2 sa pagbili ng 1,000-year-old Lingxi. Ang ganda, boss. Nakuha namin, nakuha namin. Dito na talaga. Ako si Jiangbo. Nakipagtulungan na tayo dati. Sinabi mo pa nga na interesado ka sa aming iklan. Sobrang interesado ka. Pwede ba kitang makausap ng personal? Mag-dinner tayo?
Haha, oh, Ginoo, hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na humingi ng tawad. Humingi ng tawad sa'yo. Oh, may anak akong babae. Napakaganda pa ang Diyosa. Pwede ko munang ibigay sa'yo. Talagang wala siyang konsensya. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay dapat hindi ako naging mabait. Miggy, bakit ka nandito? Anong karapatan mo para lumabas mula sa private room na ito? Huwag mong istorbohin ang mahalagang bagay na ginagawa ko. Ikaw si Boss Lin, di ba? Ay, hindi ko inakala na ang pinuno ng Fenghua Group ay napakabata pa pala. Ang guwapo mo. Haha, ay, ako si Yi Jiangbo. Hahaha. Dati, ang bilyon-bilyong pamumuhunan mo sa aming Yiklan. Sana bigyan mo ako ng, yung bilyon-bilyon. Pwedeng pakibitawan mo muna ang kamay ko? Nanay, tatay, si Ginoong Lin na ito. Parang kilala si Miggy. Baka sila ay may relasyon. Walang hiya. Di mo ba nakikita na abala kami? Kilala mo si Ginoong Lin, magsalita ka naman ng ilang salita. Nga, di mo ba nakikita, Ate Miggy? Nanay, tatay, ang dami nilang pinagdaanan para sa pamilya nitong mga araw. Kilala mo si Ginoong Lin, di ka man lang makapagsalita para sa amin. Napakawalang utang na loob mo naman. Kahit sino pang makapangyarihan ang dumating, hindi na maliligtas ang basura ninyong kumpanyang ito. O kaya, magising kayo sa katotohanan. Ay, ikaw, walang utang na loob. Ay, asawa, hahaha. Ginoong Lin, ito ang aking ampon na anak na babae. Dapat sana ay pinagalitan namin siya. Pero, kung siya ang babae mo, magkakamag-anak na tayo. Hahaha. Sinong magkakamag-anak mo? Hindi ko babae si Miggy. Huwag kang magsalita ng walang besehan. Ay, hindi? Tingnan mo, Ginoong Lin. Ay, Ate, akala ko napaka-impluensyal mo. Palusot ka lang pala, isang kalapating mababa ang lipad. Ano nang sinabi mo? Ulitin mo. Ano nang gagawin mo? Ikaw ang sinasabi ko. Nakita ko ng dalawang mata ko. Sa harap ng lahat, maging tapat ka na lang. Sabihin mo kung ilang lalaki na ang sinilbihan mo. Ilang luxury cars na ang nasakyan mo. Ilang beses na. ay, baby, yung babaeng to. Huwag mong insultuhin ang boss ko. Gusto mo bang mamatay? MR Lin, yang babaeng yan. Huwag mong siraan ang boss ko. Sabihin mo ulit. Subukan mong sabihin ulit. Tigil na, tigil na. Mag-usap na lang tayo na maayos. Hahayaan ko na to dito. Kung lalakas ang ninyo kasi Miggy sa hinaharap, sa bawat pagkikita natin, babatuhin ko kayo. Tingnan niyo siya, pa. Seg. Lu Jingxiao, bakit nandito siya? Huwag muna niyang malaman ang tunay kong pagkatao. Umalis na ang mga taga Fenghua. MR Lin, yung, Tingnan mo, sinaktan mo pa ang anak ko. Pwede ba tayong umupot? Mag-usap ng maayos? Kung gusto niyo ng bayad pinsala, hanapin niyo ako sa Fenghua Group. Ay, hindi ako nanghihingi ng pera. Ano bang nagyayabang diyan? Kapag naging pinakamayaman na ang pamilya hindi ko siya papayagang dilaan ang sapatos ko. Yemi. Hoy, mahal. Tingnan mo yung lalaki. Yun ba yung araw na yon? Sa ospital? Kanina, tinawag siyang Boss Lau. Baka siya ang pinakamayaman sa buong mundo? Lou Jingxiao? Naku, paano naging siya? Parang nag-away ang magkakamag-anak. Hindi natin siya nakilala. Kung matutulungan kami ng pamilya maliligtas ang pamilya Bilisan nyo, habulin. Bilisan nyo. Na. Nasaan na siya? Saan na siya pumunta? Ay. Yang batang yan. Hindi mo ba sinabing dadalhin mo yung dalagita para makilala ako? Nasaan na siya? Lolo, medyo busy siya ngayon. AME. Busi hanggang sa walang oras para bisitahin ang matandang tulad ko. Sage. Kung magkakasakit ulit ang matandang ito, maawa sakin yung dalagita at bibisitahin ako. Sige, Lolo. Dadalawin ka namin sa mga susunod na araw. Magpagaling ka muna. Yan ang tamang sagot. Naku. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ng lolo ko. Kung may oras ka, bisitahin mo si Lolo. Bukas, sunduin mo ako dito.
Ah. Miss Maggie, dito ka ba nakatira sa villa? Parang ganun na nga. Hindi ba ito ang bahay ng mga Shen? Paano ka nagmamaneho? Boss, ako na bahala. Boss, Tumahimik ka. Tiningnan ko ang mata mo, may nakita ako. Kaya naisip ko, tulungan kitang linisin. Mata. Pero sarado ang mata ko kanina. Ah, nakarating na tayo. Ako na muna. Sasabay na rin ako. Lolo, aray. Ikaw si Maggie, ang nagligtas sa buhay na matanda ko. Magandang araw po, Lolo Lu. Naku, bata. Bakit lolo lupa? Ang layo naman. Tulad ka lang ni Jing Qiao. Tawagin mo na lang akong lolo. Magandang araw po, Lolo. Mabuti, mabuti. Tawaging lolo. 2 bises mo akong iniligtas. Huwag kang mag-alala, ang pamilya Lu ang sasalo sayo. Kung sino man ang mang-api sayo, kalaban na niya ang pamilya Lu. Batang gago, narinig mo ba ako? opo. Lolo, magpagaling ka na lang. Huwag mo nang pakialaman ang mga bagay ko. Naku, walang kwentang bata. Paano mo mahahabol ang babae ng ganyan? Hahaha. Tingnan mo, bata. Ito ay naiwan ng lola ni Xiaojing. Sabi ng lola niya, kapag araw na dalhin ni Xiaojing, ang babae para makilala ang pamilya, ibibigay ito sa kanya. Hindi, Lolo. Napakamahal ng regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Bilang pasasalamat na matanda ko. Ito pa ba ang tatanggihan mo? Pagligtas ng buhay ito, mas mahalaga pa kaysa rito. Hoy, bakit ka nakatulala? Tulungan mo ang babae na isuot ito. Bilisan mo. Bilis. Hoy. Lolo, lalabas muna ako. May tatawagan lang. Hoy, tingnan mo nga. Nakakainis ka talaga. Ay, Maggie, saan mo dinala ang lola? Ang galing mo ah, nagtago ka pa sa amin at inilipat si lola sa ibang ospital. Ang tagal na niyang nailipat, ngayon niyo lang nalaman. Wala naman akong nakikitang pagmamalasakit sa inyo, kayo. Nasa isip niyo ba naman yung mga shares ni Lola? Anong pakialam mo, sasabihin ko sa'yo. Hindi ka na namin kaano-ano sa pamilya eh. Sabihin mo na kung saan si lola. Maniniwala ka ba kung tatawag ako ng pulis para arestuhin ka? Sige, hintayin ko na tawagan mo ang pulis para arestuhin ako. Tingnan natin kung mahahanap mo ako at babalaan kita. Huwag mong gambalain si Lola kung hindi. Kung may mangyari man sa kanya, hindi kita palalampasin. Ikaw. AME. Utangina nitong malandi, binaba pa ang tawag ko. Bakit ka nandito?
Pinahanap ka ni Lolo kasi hindi ka umuwi. Okay lang ako, kaya ko to. Babatiin ko muna si Lolo Lu, uwi na ako. Hoy, sabihin mo, kasabot ka ba ni Maggie? Saan nyo dinala si Lola? Magsabi ka ng totoo. Kung hindi, magdudusa ka. Yi Jiangbo, akala mo ba talaga? Dahil sa kakayahan mo to. Kung hindi dahil kay Maggie, patay na sana si Lola, ano? Hahaha. Si Maggie lang na malandi. May ganung kakayahan. AME. Sa susunod na lang kita babayaan, alis na. Hindi kaya talagang hindi siya ordinaryo, hindi imposible. Mahirap lang siyang taga-probinsya. Anong gusto mong kainin sa hapunan? Chinese, Western, o Japanese food? Wala akong gana, ihatid mo na lang ako sa bahay. Masyadong mahal ang regalong ito, Ginoong Lu. Ibabalik ko na lang sa'yo. Sabi ko na. Ito ay para sa'yo, kaya sa'yo na to. Ano ba? Ano bang dapat kong gawin? Para makasama kitang kumain. Anong klaseng hilig yan? Basta makasama kita ngayong gabi. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Talaga, paano kung humingi ako ng 1 bilyon? Payag ka rin ba? Bakit hindi? Sakto lang para sa gamot ni Lola, napakaraming pera ang nagastos. Pwede naman nating ipaalam kay Lo Jingxiao. CJ, sa ngalan ng 1 bilyon, pwede akong pumayag. Pero kailangan mo munang magbayad. Tulad ng dati, kahit anong ilagay mo. Pwede na ba tayong kumain? Ha? Manager, dalhin mo ako sa pinakamahal at pinakamaranyang private room ninyo. Paumanhin, ang pinakamagandang private room ngayon ay nakareserba na para sa isang EIE at ang iba pang mga private room ay hindi rin magagamit. Ano ba yan? Hindi ba ako may pera? Paumanhin talaga, pwede ba ang mga regular na mesa rito? Bibigyan ko kayo ng kalahating presyo. Kalahating presyo. Sige na nga, papayag na lang ako. Nandito si Miggy. Miggy. Bakit ka nandito? Ang lugar na ito ay pwede ka bang pumasok? Emi. Tama ka. Ang lugar na ito na kahit sino na lang ay pinapapasok. Hindi na ako babalik dito. Ate, bigyan kita ng trabaho. At kailangan mo pang mag-alaga ng matatanda. Mag-serve pa bilang waitress. Ang hirap naman, naawa ako sa'yo. Mas mabuti pang asikasuhin mo ang sarili mong buhay. Ang buhay ko ay hindi mo pwedeng husgahan. Pero naalala ko, dati ay ayaw na ayaw mo. Sa basura ko, pero bakit ngayon? Ang lapit-lapit mo sa akin. Dahil ba malapit nang bumagsak ang pamilya eh? Nagmamadali ka humanap ng sandigan? Ano ka ba? May karapatan ka bang husgahan ako? Ikaw ang kumuha ng pagkakakilanlan ko bilang dalaga. Sa loob ng 20 taon. Ang pagkakakilanlan bilang dalaga, kung wala ako, ang pamilya ay nasa. Mahihirap na lugar pa rin, anong panaginip mo? Gumising ka. Ikaw ang mapagmataas, isa kang hamak na waitress. Ano nang meron ka? Naniniwala ka ba na sa isang salita ko ay mawawalan ka ng trabaho? Manager, Miss, ano may pagagawa ko? ang babaeng ito ay nakasama na ng maraming matatandang lalaki. Nakakasira siya. Nanggana ko. Napakadumi, tanggalin siya. Ano ka ba? Hinampas mo ako.
Hindi mo ba alam na ang customer ay parang Diyos? Diyos? Kaapat dapat ka ba? Miss, paumanhin talaga, naabala ka ng mga ordinaryong customer. Ayusin namin ito kaagad. Yem, paano naman? Paano ko siya matutulungan? Anong klaseng EA guest siya? Kung ihi siya, ako ang hari ng langit. Sino ang nagsabi? Huli na ako, okay lang ba? Kanina, sino ang nagsabing si Miss Maggie? Ay hindi client. Ginoong Lau. Kahit EA client siya, ano naman? Wala naman siyang ambag. Puro pakinabang lang. Anong lolaw? At sino ka naman? Yang walang alam sa mundo. Nakakapagsalita ka ng ganyan sa harap ni Ginoong Lou? Huwag mo nang pansinin, pasok ka muna. Alaynan, Paano nangyari yon? Baka hindi pala ordinaryo ang identidad ni Miggy. Pasok at umupo. Tito, tita. Biglaan ang pagdating ko ngayon, Jing Xiao. May dala lang akong konting regalo, sana magustuhan nyo. Jing Qiao, bakit ngayon ka lang nakapunta? Ang dami mo pang dala, huwag kang mahiya. Biglaan ang pagbisita ko ngayon, Jing Xiao. Tungkol po ito sa kasal ko kay Miss Shen. Jing Xiao, medyo biglaan ito. Ayon sa tradisyon ng aming mga ninuno, ang kasunduan sa pagitan ng Shen at Lau families ay pinagkasunduan ng aming mga ninuno. Siyempre, ang aming tunay na anak. Tito, tita. Pasensya na sa biglaan, nandito ako. Para i-cancel ang kasunduan. Ano? Baka may narinig ka sa labas. At ayaw mo na sa anak ko. Kung ganon, i-cancel na lang natin ang kasunduan. Ang aming anak, hindi mo talaga karapat-dapat. Alis na tayo. I-cancel na lang natin ang kasunduan. Bilang ampon ng Shen family. Hindi ka mahihirapan humanap ng bagay sa'yo. Sa totoo lang, tungkol sa kasunduan sa Lau family. Dahil bumalik si Miggy, ayon sa tradisyon. Ang kasunduan ay para kay Miggy. Si Lau Jingxiao, hindi niya alam ang kanyang swerte. Hayaan mo na siya. Ah, ganon pala. Alam ko na, nanay, tatay. Kuya Jingxiao, sandali lang. Kuya Jingxiao, narinig ko na magpapawalang bisa ka ng kasunduan sa pamilya Shen. Dahil ba sa pagbabalik ng tunay na heres ng pamilya Shen? Ayaw mo siyang pakasalan, di ba? Tunay na hires. ganoon pala ang dahilan. Miss Shen. Ang dahilan ko sa pagpapawalang bisa ng kasunduan ay dahil may taong mahal ako. Pero hindi ikaw yon. Kuya Jingxiao, paano mo nagawa yon? Anong ginawa mo sa labas ngayon? Nak? Nababagot ka ba sa bahay? Gusto mo bang ilabas ka namin pa mag-relax? Magandang ideya yan. Anong gusto mo ngayon, nak? Sabihin mo sa amin. Ibibigay namin yon. O may nang api ba sa'yo? Sabihin mo sa kuya. Ako ang bahala sa kanya. Nanay, tatay, kuya, dahil ba ito? Sa pagpapawalang bisa ng kasunduan sa pamilya Lu. Alam mo na pala. Huwag kang mag-alala, nak. Walang paningin yang si Lu Jingqiao. Mula ngayon, ang pamilya Shen at pamilya Lu ay magkaaway na. Ako ang bahala sa paghihiganti, nak. Huwag na. Okay lang talaga ako. Nagpapawalang bisa lang naman ng kasunduan. Ano ng problema? Di naman ako close sa pamilya Lu. Tama. Ito na lang, pamahalaan mo ang kumpanya ng kuya mo. Di mo na isipin yung masasamang bagay. Kung kumita, sa'yo.
Kung lugi, sa kuya. Sige. Halika, nak. Kumpanya ng alahas, okay ba? Pinili ito ng kuya mo para sa'yo. Gusto nyo namang lahat to ng mga babae, di ba? Parang alahas na lang ang kulang sa Feng Hua Group. Subukan natin. Sige, pupunta ako bukas sa kumpanya. Sag. Hahaha. Dahil di ako tunay na anak, kaya ganito. Hindi kita palalampasin. Darating na si Miss Shasha. Magpakita kang mabuti. Sino ka? Tumayo ka sa pila para magparehistro. Di ka pwedeng pumasok ng ganyan. Umalis ka dyan. Huwag mong abalahin ang aming yoladi. Gayon ay darating para kunin ang kumpanya. Ikaw si Light, di ba? Ako ang darating para kunin ang kumpanya. Ikaw ang kukuha ng kumpanya? Alam mo ba kung kaninong industriya ito? Ito ay para kay Boss Shen. Inihanda para sa kanyang kapatid na babae. Ano ka ba? Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mabuti. Ako ang kapatid na babae ni Boss Shen. Kahit ilabas ko pa ang aking mga mata, isang kapatid na babae lang si Boss Shen. Iyon ay si Yongladi Shasha. At tiyak na hindi ikaw. Tama, ang aming yongladi ay isang napakagandang dilag. Paano posible na ikaw ang itsura mo? Ngayon ko lang nalaman kung bakit ganito na ang lagay ng kumpanya. Dahil pala sa inyong mga basura. Hoy, iniinsulto mo kami, di ba? Iniinsulto. Pagkatapos kong kunin ang kumpanya, ikaw ang una kong paalisin. Ang mabuting aso ay hindi umaharap sa daan, umalis ka. Ang lakas ng loob mo. Tinawag mo kaming mga cute. Tingnan mo siya. Marunong ka bang magsalita? Ikaw ang unang nagsalita sa akin ng ganyan. Hintayin mo lang, paalisin nyo siya agad, matagal na siyang nakatayo dito. Bilisan nyo. Mga cute na hindi nakakakilala ng tama at mali, sino sa inyo ang mailakas ng loob? Hoy, nakakita ako dito ng dalawang bagay na walang mata. Puntahan mo ako, bibigyan kita ng 1 minuto. Tumawag ng tulong, humihirit pa. Hoy, sasabihin ko sa iyo, may oras ka pang umalis. Mamaya, hindi ka na makakaalis. Si Manager Chachu. Chachu. Yun ang sekretarya ni Boss Shen. Paano siya nakarating dito? Yongladi, dumating ka na. Pasensya na at nahuli ako. Yongladi. Hindi tama, si Shasha ang Yongladi, di ba? Sinabi rin niyang darating siya ngayon. Manager Chachu, sino ito? Siya ang yongladi at hinaharang niyo siya rito. Gusto niyo bang mamatay? Siya ang Yongladi, hindi maaari. Ang ibig mong sabihin, nagsisinungaling ako. Hindi. Kite, dumating na ang Yongladi, bulag ka ba? Ah, Yongladi, ako ay bulag at hindi nakakilala sa iyo. Hihe, patawarin mo na ako ngayon. Patawarin? Ang kumpanya ay napunta sa ganitong kalagayan. May pananagutan kang hindi mo matatakasan, paano kita palalampasin? Ay, Assistant Zhao, dumating ka na pala. Ano ang nangyari? Ay, tama na. Sabi ni Miss, wala siyang oras na pumunta dito sa mga araw na ito. Hindi nyo na kailangang maghintay dito. Umalis na kayo at gawin ang dapat gawin. Ay, sabi mo hindi darating si Miss ngayon? Eh sino yan? Ayos ka talaga, yang babaeng yan. Sabi ko na nga ba, nagpapanggap siya bilang si Miss, ang lakas ng loob. Ano ang pakay mo sa pakikipagsabuatan sa kanya? Iwa ka, Iyo, ang lakas ng loob ninyong magpanggap bilang si Miss. magpangga. Alamin ninyo kung sino ang tunay na miss. Siyempre si Miss Shasha. Kayong dalawa, nagtutulungan para magpanggap bilang si Miss at tumasok sa kumpanya. Baka may masamang balak. Kapag nakaluwag na si Miss, siguradong pag-initan kayo. Aray. Gusto ninyong mamatay? Naiinip na, nagsisimula ng magwala. Halika, tingnan natin kung paano ninyo kami papatayin. Hahaha. Hintayin mo lang. Hahaha. Ito ay maliit na interes lamang. Kapag kinainis ninyo ako, magdudusa kayo sa hinaharap. Kuya, bakit ka nandito? Unang araw mo sa kumpanya, syempre nag-alala akong maapi ka. Akala ko ba, ang kapatid ko ay isang tinik na rosas. Hindi na kailangang mag-alala. Maaga pa para apihin nila ako. Halika, ipapakita ko sa iyo.
Heto na, heto na. Umupo ka. Kapatid, ito ang mga dokumento ng kumpanya. Pinapag-ayos ko na para sa iyo. Gawin mo ang gusto mo ngayong gabi. Sige na kuya, kaya ko to. Huwag ka nang mag-alala. Nagmamadali kang paalisin ako. Nagmamadali pa naman akong. Dumating para suportahan ka. Walang utang na loob. Sige na kuya, kailangan kong ayusin ang kumpanya. Nararamdaman ko ang pagmamalasakit mo. Sej, aalis na ako. Sunduin kita pagkatapos ng trabaho. Ipatawag ang lahat ng senior executives, meeting sa conference room. AMM, sino ba ito? Ikaw pala ang impostor. Tumahimik kayo. Ito ang bagong general manager ng kumpanya. General Manager? Sino ang nagsabi? Sino sa inyo ang kumikilala sa General Manager na ito? Siyempre hindi. Hahaha, hindi namin alam kung saan galing yan. Mga kung sino-sino lang, nagsasabing sila'y mayamang dalaga. Panaginip lang yan sa hao. Kayo. Pinag-aalinlanganan niyo ba ako? Dilatan niyo ang mga mata niyo, tingnan niyo ng maigi. Okay na ba ngayon? 50 taon na ang kumpanya. Ang pinakamasagana ay 5 taon na ang nakalipas, ang benta ngayon. Sino ang makakapagpaliwanag sa akin ng dahilan? Manager, taglamig talaga ngayon sa alahas. Pagkalipas nito, tataas din ang benta. Huwag naman masyadong magpanik, ganyan naman taon-taon. Pag umayos ang negosyo sa mga susunod na taon, tataas din ang benta. Manager, kung hindi mo alam, huwag magsalita ng basta-basta. Baka ka mapahiya. Ito ba ang dahilan nyo? Bilang sales manager, sinuri mo ba ng mabuti ang sales report? At ikaw, bilang head ng raw materials, napansin mo ba? Saan napunta ang mga magagandang materyales? At ikaw, Miggy, kung ganoon, may magandang ideya ka ba? syempre naman. Tingnan niyo ng mabuti. Mula ngayon, ito ang mga pangunahing produkto ng kumpanya. Magmadali sa paggawa para sa product launch, tandaan ang hinihingi ko. Lahat sa kumpanya, magtulungan, magmadali sa paggawa ng mga bagong produkto. Ito ang tanging pagkakataon ng kumpanya. 2 araw para gumawa ng 10 alahas. Paano posible yun? At tingnan mo, lahat ay may komplikadong disenyo. Mahirap hanapin ang materyales, paang pinipilit mo lang kami. Imposibleng matapos to. Ito ang tanging pagkakataon para umangat ang kumpanya. Kung gusto niyong bumalik ang kumpanya sa trono ng alahas, sundin niyo ako. Manager, tama ba ang narinig ko? Sa 10 drawing mo lang, babalik sa rurok ang kumpanya? AME, payo ko sa'yo, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Ang kumpanya natin, kahit hindi kasing galing ng iba, ay mas maayos pa rin kaysa sa iba. Sa paggulo-gulo mo, baka tuluyang magsara ang kumpanya. Pagdating ng panahon, baka hindi mo kayang panagutan yan. Sinabi ko na, sa 3 araw ay tanging pagkakataon para umangat ang kumpanya. Kung hindi ko madadala ang kumpanya pabalik sa ruro, ako mismo ang magre-resign kung hindi. Kayo namang mga walang kwenta, mag-impact kayo at umalis. Sige. Kung ganoon ang tiwala ng manager, hintayin natin. Kung ang mga disenyo mo ay talagang magpapabuhay sa kumpanya, at babalik sa rurok, ako si Xiaoyu. Hindi lang aalis, luluhod pa ako at magmamano sa'yo. Sige, usapan na iyan. May nangyari sa kumpanya, darating na ako, tol. Sige kuya. Sakay na, ihahatid kita. Maggie, anong nangyari sa'yo? Nag-message ako, di mo man lang inasikaso. Ginoong Lo, magkaibigan lang kami. Wala akong obligasyon. Maggie, sakay na. May susundo na sakin, aalis muna ako. Boss, dapat kong imbestigahan too. Anong imbestigahan? Sinabi na niya magkaibigan lang.
Anong ginawa ko? Bakit biglang nagbago ang ugali ng babae? Hoy te, ikaw si Lao Jingqiao. Kayo ba? Wala kaming relasyon. Saich, walang problema. Sa tingin ko, yang si Lao Jingqiao. Hindi bagay sa'yo, te. Tingnan mo, lumabas na ang datos. Bumalik ang hari ng high-end jewelry. Hanggang ngayon, ang designer jewelry ay nakakuha na ng bilyon-bilyong order at daan-daang milyong netizen ang nagsabing gusto nilang magkaroon. Natalo ka, Zhao Yu. Huwag kang mapakalabis, Miggy. Anong karapatan mo para husgahan ako? Zhao Yu, naisip mo ba? Kung ako ang natalo ngayon, mas grabe pa ang gagawin mo. Lumuhod ka na, Manager Zhao. Huwag mong patagalin ang victory party. O gusto mo sa victory party ka lumuhod? Hindi ako luluhod ngayon. Anong magagawa mo? Nagupumilit ka. Zhao Yu, matanda na tayo. Wala ka na bang hiya? Sino ang makakapatunay na nagpupumilit ako? Ikaw? O ikaw? Kung walang makakapatunay, alis na ako para tumulong. Sa paghahanda ng victory party. Nako, Assistant Zhao, pinapaluhod lang kita. Hindi naman kailangang. Dalhin mo ako sa ospital. Parang hindi na gumagalaw ang binti ko. Binibini, si Zhao ngayon ay napahiya ng todo. Malamang wala na siyang mukhang maihaharap sa kumpanya. Isang hamak na clone lang yan. Ang lahat ng sales record, simula pa lang ito. Magiging mas maganda pa ang takbo ng kumpanya. Ang galing-galing mo talaga, Binibini. Miggy, anong ibig mong sabihin? Anong nangyari sa akin? Huwag kang magkunwari. Di ko inakalang ganito kakasama. At napakalupit mo. Binali mo pa ang binti ni Zhao Yu. Nabali ang binti ni Zhao Yu. Ang galing mo talaga, wala kang kwenta. Hindi ko naman siya sinaktan, bakit ako may kasalanan? Hindi mo pa rin aminin, nasa ospital pa rin si Zhao Yu. Nasa ospital siya, ibig sabihin ako ang may gawa. Ano, gusto mo bang malaman ni na mama at papa ito? Para isipin nilang masama ang ugali ko, ganun ba? Ate, ano ba ang iniisip mo sa akin? Kahit ikaw ang tunay na anak ni na mama at papa, mahal nila ako sa loob ng 20 taon, hindi mo yun kayang pantayan. Ano ba ang gusto mo? Alam mong tao ko si Zhao Yu. Dahil ayaw mo sa akin, inilipat mo ang galit mo sa kanya. Sa kanya, tama ba? Ate, alam kong ayaw mo sa akin. Pwede mo akong saktan o murahin, pero huwag mong idamay ang iba. Mabilis lang talaga ang bibig ni Zhao Yu. Pero mabait naman siya, patawarin mo na siya. Hindi, magkaiba ang pagiging prangka sa pagiging bastos. At saka, sino ba si Zhao Yu? Para puntahan mo pa ako. Sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mo? Miggy, putang ina mo. Balang araw, palalayasin kita sa bahay na ito. Eti, huwag mo akong saktan. Ano ba ito? Ako, Kuya, huwag mong sisihi si At. Ako ang nag-init ulo. Sabi ko kasi, binali ni At ang binti ni Zhao Yu. Tapos siya, Tumayo ka muna sa sahig. Ano ba ito? Kuya, hindi mo ba tutulungan si Shasha? Ikaw na ang tumayo. Ang tanda-tanda mo na. Emi. Kuya, alam kong kakabalik lang ni ate. Sinusubukan ko namang maging mabait sa kanya, pero hindi naman dapat. Sobrahan ninyo siya. Tao ko si Zhao Yu, nagtanong lang ako. Sinaktan na ako ni At. Sinaktan mo siya. Ako. Ate, nasaktan ka ba? Ano ang ginamit mo? Masakit ba ang kamay mo? Kuya, Shasha, hindi ba sinabi ni na mama at papa? Marami nang pinagdaanan si ate. Dapat intindihin natin siya. Maging mabait tayo sa kanya. Bakit pa ang dati pa rin? Ang ugali mo, hindi ka pa rin nagbabago. sige, alam ko na. Huwag mo nang sisihin ang At. Hindi na ako masakit. Shasha, huwag ka nang magdrama. Sobrang nabigo ako sa'yo. Matagal ko nang nalaman to.
Pero dahil sa mahigit 20 taon nating pagsasamahan, ayaw sana naming sabihin. Pero hindi namin inaasahang gusto mo pang itangka si Maggie. Hindi na namin tumatitiis. Maaming kumpanya sa ilalim ng Hen Group, dahil sa'yo. Nagsara dahil sa maling pamamahala. Ang pamilya Shen, hindi nangangailangan ng pera. Pero hindi kami natatanggap ng panloloko. Ang perang to, inilipat mo sa bank account sa ibang bansa. Di ba? Shen Shasha, hanggang dito na lang. Alam mo na kung ano ang gagawin mo. Sige. Anak, ang galing mo sa pagpapatakbo ng kumpanya. Parang tatay mo noong bata pa. Ito, kalahati ng shares ng pamilya Shen. Nag-usap na kami ng 3 mong kuya. Gusto naming maagang maipamana sa'yo. Hindi. Hoy, Banso, dapat to sa'yo. Ikaw ang prinsesa ng pamilya. Kailangan mong tanggapin to, Banso. Ang kinita mo sa isang buwan. Mas malaki pa sa kinita ng kuya mo sa isang taon. Tanggapin mo na to, Banso. Tanggapin mo ang shares natin. Umangat pa ang pamilya Shen. Tama. Sa hinaharap, ikaw na ang mag-alaga sa akin. Iwan. Nakakalungkot talaga si Shasha. Pinag-aral namin siya ng 20 taon. Hindi namin inaasahang ganito ang naging resulta. Anak, nag-usap na kami ng tatay mo. Papaalisin na namin si Shasha. Ikaw na lang ang aming anak. Tagay. Tara, Tagay, anak. Tagay. Lawi, Ano? nandito ka para sa birthday ko. Eh. Mga importanteng tao ang nandito. Hindi na natin kayang magbayad dito. Uwi na lang tayo. Simplehan na lang natin. Anong birthday? Birthday lang ang alam mo. Sasabihin ko sa'yo, malaki ang ginastos ko. Para malaman tiyak to. Ito na lang ang huling pag-asa ng pamilya ye. Naiintindihan mo ba? Kapag nandito tayo, makikilala natin ang mga importanteng tao na tutulong sa atin. Sa wakas, tiyak na angat tayo sa buhay. Kahit pa birthday mo, kaya kung bilhan ka na. 100 singsing na brilyante. Parang doon yon, halika na. Tara. Ay, ito. Dito ba to? Ano ang ginagawa niyo? Sino ka? Bakit ka nagkukubli-kubli dyan? Kung may mangyari sa tao dito, 10 buhay niyo, isa pa. Opo, naintindihan po. Ganito po kasi. May magandang proyekto po ang Yi-Family. Gusto po sana naming makipag-usap sa boss para sa negosyo. Pwede po bang makiusap? Umalis kayo. Tingnan mo, Yi, kahit maliit na waiter. Ay ganyan ang trato sa atin. Tama na, huwag ka nang magsalita. Maggie, bakit ka nandito? Nandito ka na naman? Anong karapatan mo para makapasok dito? Anong karapatan? Hanggang ngayon, di pa rin niyo alam kung sino ako. Kay, isang hamak na babae lang. Anong karapatan? Di mo ba alam kung sino ang nagpalaki sa'yo? Alam ko ang kakayahan mo. Huwag kang magpanggap sa akin. Wala ka ng karapatang pumasok sa aming tahanan. Tama. O, naubusan ka na ng pera? Aya nagtatrabaho ka sa ganitong lugar. Nagpalipas ka na naman ba sa matandang lalaki? Akala mo ba makakasali ka sa anumang okasyon? Sobra na ang api. Ikaw, Amy, sobra na talaga. Amy, Maggie. Noong kami pa ang magulang mo, di mo magawang. Ganyan ang trato sa amin. Akala mo pag umalis ka sa amin, magiging Phoenix ka pa rin. anong Phoenix? Isa kang hamak na manok lang. Kung di dahil sa pangangalaga ng Yi-Family noon, isang hamak na manok ka lang talaga. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Anak, nandito ang nanay mo. Ginoong Shen, bakit po kayo nandito? Siyempre, pinoprotektahan namin ang kapatid ko. Yi Jiangbo, dati, anak mo rin si Maggie. Itinapon mo ba sa aso ang konsensya mo? Aso? Kahit aso, di kakain ng puso niyan. Ang ganyang tao,
Di karapat-dapat maging magulang. Hoy, T, nandito si Ginoong Shen. Kaya silang dalawa. Siya ba ang ama ni Ginoong Shen? Si Ginoong Shen Yaoyuan. Matalino ka naman pala. Ang ama ni Miggy ay si Shen Yaoyuan, ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ah. Hindi, mahal. Nang imbestigahan namin ang tahanan ni Miggy, talagang. Ang aming mga magulang, na mayroon kaming ilang anak, ay nais magretiro ng maaga, upang mag-enjoy sa kanilang dalawa. At kaming magkakapatid na lalaki, ay talagang hindi pa nag-asawa. Hindi alam ni Ginoong Yi kung ganito ba ang nalaman niya. Haha, Maggie, nagkamali ang nanay. Patawarin mo na ang nanay. Tama na, ayaw ko nang. Makita kayong nagpapanggap dito. Kayo rin ang nagsabi noon. Nawala na akong koneksyon sa pamilya eh. Kanina lang. Wala akong karapatang pumasok sa tahanan ng mga ye. Dahil sa inyong dalawa, na pinalaki ninyo si Miggy. Patawarin ko kayo ngayon, kung may susunod pa. Ang aming pamilyang Shen, hindi na kami magpapakita ng awa. Noon, pinagkalooban namin kayo ng daan-daang milyong cash, iba't ibang mga tindahan, at ang aming Shen Group ay nagbigay sa inyo ng proyektong pakikipagtulungan na bilyon-bilyon. Ngunit ganito ang trato ninyo sa aking anak na babae, si Miggy. Mula ngayon, huwag ninyong asahan na makuha mula sa aming mahal na anak, kahit kusing na proyekto. Tara na. Hoy, Ginoong Shen, sandali lang. Ay naku. Paano nangyari ito, mahal? Ay naku, na-offend natin ang mahalagang tao. Ah, asawa, wala na tayong lahat. Huwag kang malungkot. Sa hinaharap, nandito ang nanay at tatay, pati na ang mga kuya mo para alagaan ka. Hindi ka namin hayaang magdusa. Kahit konting sugat man lang. Mabait na bata, halika. Ay naku. Naiwan ka na, wala ka nang magagawa. Ah, tingnan mo ang itsura mo. Ayaw mo na sa akin, ano? Ano naman ang magagawa ninyo, Lolo? Lolo, ano ang nangyari sa inyo? May masakit ba? Ay naku, umalis ka diyan. Ikaw, tawagan mo agad si Gao Chuan. At ipatawag dito ang batang iyan. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Saan po kayo masakit, Lolo? Huwag niyo po akong takutin. Tawagin ninyo agad si Miggy. O ipadadala kita sa Afrika. Ang tigas talaga ng ulo mo. Lolo Lu, parang. Wala naman masyadong problema sa katawan mo. Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Masakit ang dibdib ko, mabigat, tingnan mo nga agad. Alamin mo kung ano ang nangyayari. Nen, ang hirap talaga, baka bigla na lang. Makasama ko na ang lola mo. Dapat kang manatili ngayong gabi para bantayan ang kalagayan ko. Lolo Lu, ano ba ang sinasabi mo? Mabubuhay ka ng matagal, sigurado. Pero kung mananatili ako rito para magbantay ngayong gabi, baka mag-alala ang mga magulang ko. Lolo Lu, humiga ka muna at magpahinga. Sex. Mananatili ako ngayong gabi para bantayan ka ulit. Dito ka matulog ngayong gabi malapit sa kwarto ko. Katabi lang ang aking silid-aralan. Alaynan. Yelo, may iba ka pa bang kailangan? Meige, pwede mo bang sabihin kung saan ako nagkamali? Pwede kong. Baka nawala ng kuryente, titingnan ko. Huwag. Huwag kang umalis, natatakot ako sa dilim. Huwag kang matakot, nandito ako, papuntahin ko si Gao Chuan.
Gauchuan, nawala ng kuryente. Magpahinga ka muna, alamin ko ang nangyari. Ano ang nangyari? Boss, short circuit dahil sa brownout. Lahat ng mga lock sa bahay na short circuit. Maghintay muna kayo ni MS Maggie. Huwag muna kayong magpanik. Hindi rin ako makakaalis. Maghintay na lang tayo dito, huwag kang mag-alala. May 2 kwarto dito. Hindi kita gagambalain. Matutulog na ako, bahala ka na, Ilo. Lujing Xiao. Bastos ka talaga. Huwag mo nang tingnan. Ah, Maggie, ano ang nangyari? matutulog na ako, good night. Gusto kitang kausapin ng maayos. Bakit mo ako iniwasan nitong mga nakaraang araw? May narinig akong may kasintahan ka? Hindi na kami, pinutol na namin. Dahil ayokong pakasalan ng isang taong hindi ko mahal. Sino siya? Siyempre, ang anak ni Shen. Shen siya. Palang pala niya, hindi niya alam na bumalik ako sa Shen family. Nagkamali ako sa kanya. Okay, matutulog na ako. Maaga kang matulog. Good night, Migay. Nagselos siya, no? Lucia, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Makinig ka muna. Meigay, may importante akong sasabihin sa'yo. Anong importante? Bitawan mo muna ako bago ka magsalita. Hindi kita pwedeng bitawan. Kapag binitawan kita, mawawalan ako ng lakas ng loob. Ikaw, Meigay, mahal kita. Maging tayo, pwede ba? Lujing Xiao. Alam mo ba yung sinasabi mo? Alam ko. Sigurado ako, mahal kita. Maggie, siya mismo ang nag-cancel ng kasal nyo. Huwag mong hayaang madaliin siya. Anong klaseng pagmamahal yung sinasabi mo, Gin'Alu? Sinusumpa ko. Wala akong kinalaman kay Shen siya. Ikaw lang ang mahal ko. Kaya, nagselos ka, di ba? Ibig sabihin, mahal mo rin ako, di ba? Maggie, papatayin kita. May kailangan ka? Miggy,
Bakit di mo sinasagot yung tawag ng nanay at tatay mo? Galit ka pa rin ba sa amin? Miss na miss ka na namin. Pwede ba makita ka namin? Di ba kayo nandidiri sa sinasabi nyo? Bayad na ko sa pag-aalaga nyo sa akin. Binigyan ko kayo ng yaman, binigay ko ang G-Corporation. Ito na ang pinakamalaking utang na loob na mababayaran ko. Tapos na ang ugnayan nating mag-ama. Ay naku. Walang utang na loob na to. Kung ganyan pala, bakit di mo sinabi noon? Mahal, paano na? Wala na si Miggy. Maghihirap na naman ba tayo? Ano pa bang magagawa? Paano na, nanay, tatay? Kakalipat ko lang dito sa bahay na to. Hindi ba nahihiya kang magpahirat sa akin? Ano na ang gagawin ko? Ang hirap ng buhay ko. Ano na ang gagawin ko? Tumahimik ka. Ikaw kasi, bakit hindi ka na lang umuwi ng maaga o huli? Oldie, ano ba ang ginagawa mo? Yemi. Bitawan mo ako. Siya ngayon, di ba? Mga bro, sugod. Sino kayo? Siyempre, mga taong huhuli sa'yo. Huwag kayong lumapit. Huwag. Tingnan natin kung siya nga. Nga siya. Talagang napakaganda. Swerte nating magkakabarkada. Siya nga. Tandaan, i-video ninyo ang proseso. Magaling. Maggie, kumusta ang pakiramdam mo? Nasaktan ka ba? Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Nandito ka na. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita. Ang sakit, tulungan mo ako. Lo Jing Xiao. Alam mo ba kung sino ako? Payag ka ba? Kung hindi magkakatugma ang yin at yang, baka masyadong masakit. Payag ako. Ano ba? Tapos ka na, ayaw mo ng panagutan? Hindi ba dapat ikaw ang mananagot sa akin? Lalaki ka, bakit ako ang mananagot sa'yo? CJ. Ako na ang mananagot sa'yo. Pumunta ako sa bahay ninyo para humingi ng kamay mo. Ano sa tingin mo? Humiling ng kamay. CJ, sigurado ka bang pupunta ka? Wala namang halimaw o baha sa bahay nyo. Bakit hindi ako makakapunta? CJ, dadalhin kita sa amin pero kung papayagan ka ng mga magulang ko, nakasalalay na yan sa'yo. Napakayaman kong manugang.
Bakit hindi ako papayagan ng mga magulang mo? Ang lakas ng loob ninyo. Alam ba ninyong ako ang heyes ng pamilyang Shen? Siyempre alam ko. Sabi ng boss namin. Kung hindi lang dahil sa pamilyang Shen. 1,000 bises ka nang dapat mamatay. Shen siya, ang heyes ng pamilyang Shen. Kung gayon, hindi ka ba ang... Ikaw yung taga-pamilyang Ye, di ba? Ako nga. Nakakainis talaga si Miggy. Bakit hindi? Tayo magtulungan? Sige, magtulungan tayo. Anak, ano ba ang nangyari sa'yo? Nanay, tatay, mga kuya, ipakikilala ko sa inyo. Ito ang boyfriend kong si Lu Jingxiao. Bumati ka naman sa kanila. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Anak ka pala ng mga Shen. Mahal, hindi mo naman tinanong eh. Ako. Tito, tita. 3 kuya. Nandito ako ngayon para sabihin sa inyong lahat. Mahal ko si Maggie. Gusto ko siyang pakasalan. Papakasalan ko siya. Ano ba yan? Hindi pa nga kami 3 pumapayag, kukunin mo na agad ang kapatid namin? Panaginip lang yan, panaginip lang. Hindi ba't ikaw ang nagpawalang bisang kasunduan mo sa kapatid ko? Mabuti nga yon. Trabaho na.